Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Inanunsyo ng makukulong na si Liza Tanas Mags matapos mapatunayan na siya ang leader ng isang malaking sindikatol na matagal nang nag-ooperate dito sa ating bansa. Ang balitang ito ay kinagulat ng publiko lalo na't matagal nang sinusubaybayan ng mga otoridad ang kanilang mga iligal na gawain. Ayon sa pahayag ng mga pulis, isang kampo ni Lizatanas Magsang umamin na siya ay nagtatrabaho bilang janitor sa loob mismo ng palasyo. Ang impormasyon na ito ay nagbigay daan sa matagumpay na operasyon ng mga otoridad upang dakpin ang kilalang lider. Sila Zatanas Mags ay nahaharap sa maraming kaso kabilang ng smugglings, trafficking at pag-operate ng mga illegal na negosyo. Dahil sa lawak at laki ng kanilang operasyon, maraming buhay ang napektuhan at nawasak. Ayon pa sa mga ulat, sindikatol pinamunuan niya ay konektado sa iba't ibang krimen sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kabilang banda, ang Pangulo ng bansa na si Presidente Kuting ay pinatawag sa Korte Suprema upang magbigay linaw sa pagkakasangkot ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan sa naturang sindikato. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kontrobersya at agam-abang sa kalayahan ng administrasyon na sugpuin ang korupsyon at kriminalidad sa bansa. Patuloy na sinisiyasat ang iba pang miyembro ng sindikatol at inaasahang may mga susunod pang paghuli na magaganap. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at agad nang isumbong ang anumang kahinahinalang gawain sa kanilang komunidad. Ang pagkakahuli kay Lizata Nasmag sa isang malaking hakbang tungo sa pagpapanumbalik ng kapayapaan at kaayusan sa ating bansa. Ngunit nananatili pa rin ang tanong kung hanggang saan pa maaabot ang kampanya laban sa sindikatol nagpapahirap sa ating bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. To intensify our campaign against all forms of criminality. When he got into the bureau, he called on all of us, and we made a promise that we will support him. And this is just the start of it. Maganda yung panawagan ni Direktor, kailangan tugunan. Lalong-lalo na itong modus na ginagamit ang Office of the President. This is not the first time that J.V. Cruz ay nahuli. Was already arrested by the NBI before. He has more than 20 criminal records and derogatory records on file with the NBI. Ranging from estafa to illegal recruitment to usurpation of authority to use of alias, concealing true identity, true name. At hindi lang dito sa Metro Manila, meron siyang mga kaso sa Cebu, Davao, Bulacan, Calamba, Laguna, and the NCR. He had been doing this for more than 20 years already. We have seized also during the operation last Thursday the laptop and the mobile gadget. We are submitting the same for forensic to determine and establish the extent and scope of his operations. We will try to get in touch with those whom he had communicated tungkol dito sa modus na ito. We are calling on the public to come forward and file complaints against these people. We remember that about last month, there was a directive for all presidential appointees to submit their credentials, and this was given the impression na ito yung maglilinis regarding the appointees dun sa dating administration.
and this was taken advantage of by this group. So ito yung sinasabi nila, sinabi kanina ni Director, na siya yung sweeper or janitor. Na kung gustong maglinis, there are more than 6,000 presidential appointees in the bureaucracy, in the whole of government. So you think of getting appointed, getting promoted, they are offering their services for a fee. Doon sa sinabi ni Director na Customs is not accepting for himself. Ang sinasabi niya ay para yun din sa office ni ES, and then pag na-appoint ka na sa Customs, sabi niya ang sa kanya ay tara na lang. Doon na lang siya kukuha sa tara. So they are promoting corruption in the bureaucracy that you are eyeing an eye for position. We got him in Pasig. It's very difficult because we were moved from La Union, kami yung regional office, and we coordinated with our NCR, our thanks to RD Romel Vallejo, and our TIFAID agents, our thanks to Chief Ross Jonathan Galicia. Mahirap because we have to move the team, and first this was set or arranged at Okada, but later on we were moved to a place in Pasig. At may ginagawa silang pagpapagpag. Sinasanitize nila mabuti pati yung parking spaces. So they would go near our vehicles and check on whether they are being surveilled, they are being cased, kung they are being tailed. The 6 others, they were wearing jackets with the insignia of Malacanang and the Office of the President. You can just imagine that. Kung kayo man ang nandun, medyo mag-aalanganin kayo. Yung dalawa sa kanila ay may radio equipment pa. Meron silang communications equipment. At bago kami dinala doon sa room ng hotel, this is a secured environment, pinagpag muna nila. Ibig sabihin, tiningnan nila kung meron talaga kaming dalang pera. And you cannot just use boodle money on them. They have to check kung totoo yung perang dala mo. You have to show it to them, yung nagpapagpag, before you are allowed access to the room. That's how difficult this operation was. But again, we responded to the call of the Director. We promised him we will support him. And this is the result of it. I would not be surprised if the other regional directors and the other district directors and the other Manila chiefs will also in the next few days intensify their campaign against all forms of criminality. They were caught in flagrante. Tumanggap ito, in-examine ng aming chemist for presence of fluorescent powder on the Palmar aspect ito, and they tested positive. We have a certification from the Office of the President na hindi siya in any way connected, hindi siya USEC, hindi siya ASEC. Not only that, we were given a list who are the USEC and who are the ASEC. So dalawa, sinara namin. Hindi siya connected at sino yung mga may appointment. Thank you. Thank you, RD. Any question? Sir. Sir Attorney, may katanungan. Since 20 years yung activity niya, napakaswerte tayo na nahuli natin ngayon. 20 years activity, hindi natin na observation. Paano nahuli natin? Yes, that is why we are calling on the cooperation of the victims. Kasi ito is victim-based. We are calling on the cooperation of the victims. We are doing this, yung public awareness na itong grupo ay nang bibiktima. They will exploit on a particular piece of information na sinasabing maglilinis yung gobyerno, and they will get in touch with those who are willing or interested to be promoted or to be appointed. Ito yung kanilang modus. It's very scary because they have this piece of information. Other questions? Yes, sir. Sir Glenn, DCBB.
Sir, ano lang, nagsimula ba tong operasyon na to dahil may timbre na rin from the palace na may gumagawa ng ganitong kalokohan, or sa inyo po mismo galing yung mga information? Sa amin galing yung information, and in fairness to another law enforcement agency, they are already being surveilled. I would not be surprised if magkakaroon uli ng panibagong operation dito. But they are already being tailed, being surveilled by another law enforcement agency. Nauna lang kami. But in all fairness to the palace, walang pagtatakip. As a matter of fact, we got the full cooperation of the palace with the issuance of a certification and a list of those who were appointed as USEC and ASEC. Ganun ka-cooperative ang palace. The palace does not promote this kind of activity. The palace is condoning this kind of activity. Sir, isa nga lang pong mas malinaw, sir, doon sa modus nila, yung sweeper na binabanggit ninyo gano'n, sir. Please, paano yung mas siguro mas madali lang maunawaan ng mga kababayan natin kung ano talaga yung estilo nila, ano yung ginagawa nila para makapambiktima? Merong piece of information na nakarating sa kanila na ang lahat ng presidential appointees were required to submit their credentials. And this is true. Even us at the NBI, we submitted our credentials. At sinasabi nila na pag ikaw ay appointee ng past administration, you just might be removed. With the ongoing political situation, they took advantage, they exploited this piece of information. At sinasabi nila na lilinisin, tatanggalin yung mga na-appoint dati. And then they are now selling the positions or the promotions. And that is why we got this piece of information and converted this into an operational activity for the Bureau. Sir, Other question po questions? from Yeah, yes. Teleradio. Ay, sige, sir. Go ahead. Then, Apo, have we identified, sir, kung may mga officials ba or local officials na kumagat dun sa modus nila, and iniimbestigahan na rin po ba natin sila? We will go into that. We have seized gadgets, yung kanilang laptop. We will do some forensics on the gadgets to determine the extent of their activity and who are they communicating in regard to their modus operandi. I personally believe walang magtotolerate dito. Director, paulit lang po yung paumpisa niyo sinabi. Ano pong posisyon yung pinapakilala niya? Ano po daw siya? At silang po. Yes, nagpapakilala siya na ASEC ng Presidential Management Staff. At may specific instruction daw siya kay unang ginang Marcos na linisin ang bureaucracy. Ang pakilala niya, siya ang janitor ng bureaucracy. Aalisin yung mga remnants ng previous administration at papalitan. So if you are interested for a position, ayun nga, ino-offer nila 500,000 to 1 million. Okay, Director, kung sino man po, no? Yung kanyang modus ay hindi biro. Considering na ang target victim niya ay may mga kakayanan umupo sa posisyon sa gobyerno. Yes, sir. Para po magkaroon siya ng ganong kalakas na loob na i-modus itong mga aspirants o aspiring public officials natin, ano po ang backgrounder niya, kakayanan niya? Mahusay siyang magsalita. Mabulaklak ang kanyang dila, no? At ang kanyang pananamit during pagka meron siyang binibiktima, talagang kung todo maniniwala ka na siya ay ASEC nga with bodyguards. Ayan, yung 6 pa na iba with bodyguards na naka-ano rin with logo ng PSG. Isipin mo talaga, taga Malacanang siya. Mahusay ang kanilang style. Sir, na-mention niyo po kanina na 20 years na pala siyang nag-ooperate, tsaka marami ng patong-patong na cases sa kanya. Paano siya nakapagpatuloy sa pag-ooperate kahit marami na siyang cases before? We
have the pieces of information. Yung iba dito ay for some reasons na-dismiss, but for the others may warrant siya. Yung iba reported sa NBI, so this forms part of our derogatory database. Ito yung hinihikayat namin, yung biktima na ipagpatuloy yung kanilang reklamo. Hindi porket nahuli na ito, kagaya ngayon, ay hindi na kayo magrereklamo kung kayo ay nabiktima nito. This is part of our program, yung public awareness, informing the public of anong modus meron, anong piece of information na kukuha ng criminal syndicates that they exploit, that they take advantage of, kagaya nito. They took advantage of that piece of information. Tama si Director, he looked very dignified when we were dealing with him. Nakabarong ito at may insignia. Who would not believe him? But we checked. Hindi naman pa pwedeng maniwala kami, we checked. And very complacent siya. Kampanting-kampante siya because he knew for a fact that he was dealing with an NBI agent who wanted to be promoted. Ganun siya kakampante. But we always tell our agents, complacency kills. Yung pagiging kampante yan ang nakamamatay. Ito, well, buhay pa ito. Sir, anong mga kinakaharap na o kakaharapin pang kaso niyan, sir? Ang ngayon ay meron kaming isinampang estafa, meron kaming illegal use of alias, yung insignia, and for the other cases, titingnan namin yung sa forensic namin at titingnan namin yung pupunta pang ibang biktima niya. But in the past, he was charged for illegal recruitment. That's on record with the NBI. Cases ranging from estafa, concealing true identity, use of alias, the same, falsification of private documents. Ito yung tools na ginagamit nila sa kanilang criminal activity. Sir, tawag lang sila? Tawag, email, text, ganun lang sila manloko? O humaharap talaga sila personal? Humaharap sila personally after a series of communication. Everything was recorded in our mobile gadget used by our agent. Nakikipag-message siya. We have the convo, the communication with our agent. It's recorded. And we are submitting this. And yung kanilang ginamit na gadget ay ipapa-forensic namin. Other questions? Wala na po. We have a question. So maraming salamat sa inyo at itong pagkakataon na ito, tulungan nyo kami manawagan sa publiko, yung mga nabiktima nila, pumunta sa amin para lalo nating mapatibay ang kaso laban sa kanila. Kasi ang kaso nila, bailable eh. Pagka nakapag-bail yan, ayan na naman. Kung yung mga kababayan natin na biktima na, hindi lalapit sa amin para makipag-cooperate, tuloy-tuloy na naman ito. Wala naman kaming magagawa kung nakapag-bail. So yun ang panawagan namin. Lumabas sila. Isang pa namin ang kaso. Kung nabiktima sila, huwag silang mahiya at nabiktima sila ng ganitong klase. Yes, kaya nga nakakatuloy pa rin eh. Ilang beses nang nahuli yan ng NBI, makakapag-bail, nakakapagtrabaho uli sila. No? Other cases, yung mga complainant hindi na sumisipot sa hearing. So nadi-dismiss. Wala kaming magagawa doon. Kaya kailangan namin yung cooperation ng publiko, yung mga nabiktima. Ituloy natin ito ng matigil na once and for all itong modus operandi nitong mga tao na ito. Thank you very much, Director. And good afternoon. Salamat, sir. Terador sa gobyerno. Dahil yung mga terador sa gobyerno, pwedeng makasuhan, pwedeng mapakulong, no? Pero tong mga oligarko nagnanakaw ng harap-harapan at legal ang kanilang ginagawa. Yun yung na-expose sa atin ni Pangulong Duterte.
mangarap ka botete. Wala kang katuturan. Patay, ano na yan, tanggalin na kagad yan. Bakit ba time out lang? Dito nga ako para hindi ka lang time out. Walang sense eh. Pwede. Okay. Yan po. Tapos pag nanakaw sa gobyerno, wala po talaga yan. No? Kaya mahal po siya ng tao. Nagtataka yung marami. Ngayon, nireverse po yan lahat ni Pangulong nawalan din, tumahimik din po. Yung droga din po, hindi nakaporma. For 6 years kay Pangulong Duterte. Yan po yung nagkaroon tayo ng pakialam. Naging proud po tayo sa gobyerno natin for the first time. No? For the first time. Naging proud po tayo for 6 years bilang Pilipino. Binoto nyo man o hindi nyo binoto si Pangulong Duterte, binago niya yung consciousness ng mga Pilipino. Una, naging politically aware tayo. Kinakailangan nating ipagtanggol si Pangulong Duterte dahil ang daming kaaway. Nanunungkulan pa lang po siya, ang dami na pong kaaway ni Pangulong Duterte. Nasa power pa siya. Kaya to expected na natin to. Babalik yung mga oligarko, babalik yung mga drug lords, babalik yung mga magnanakaw sa gobyerno. Pag nawala si Duterte. Ito yung ina-expect natin. Pero still, nakatayo pa rin yung mga Duterte. Di ba? Baliktad na po ngayon. Binaliktad na naman. Dati, proud na tayo sa ating gobyerno. Ngayon, nakita niyo po yung contrast. Never po tayo nakarinig na may party-party sa Malacanang. Never tayo nakarinig na mga umaati ng concert, pa-concert o nagpapa-concert yan. No? Napakasimple ng Pangulo. Pero grabe po ang nilalabanan. Kaya yan, mga utak po ng oligarko ngayon ang namamayagpag. Yung sisiraan nyo yung mga Duterte na hindi naman nagnakaw. Hindi nyo nga masabi na nagnakaw eh. Halimbawa po, itong 125. O si Franz Castro at mga Makabayan Black at pati yung mga Dilawan at mga pro-admin. Hanggang ngayon, sinasabi nyo 125. Yung 500 billion, pinapaliwanag nyo ba yan? Yung mga walang line item kung saan gagastusin. Pinapaliwanag nyo ba yan? Billion-billion yan. Ito 125 lang. No? Bakit hindi nyo ipaliwanag sa tao yan? O kaya po, wag po kayong, baka nabibigla kayo. Bakit? Baka nadadala po kayo eh. Propaganda po to ng mga kalaban ni Pangulong Duterte lahat. Ito na yung kanilang pagbabalik. Bakit po mahal na mahal ng tao si Duterte tapos biglang-bigla maririnig natin ang samang tao? Hindi nyo na po magagawa yung mga ginawa nyo before. Nagagamitin nyo gagamitin ninyo yung media laban sa mga ayaw ninyong politiko. Never na yan. Dahil unti-unti yung pangalan Duterte. Mahal kasi ng taong bayan yung Duterte. Kaya kahit na anong gawin mo, Jennifer, sino ba mga naninira dito? Lahat na naninira dito, kahit na anong gawin nyo, hindi nyo mapababa. Pati nga yung niloloko nyo yung mga tao. Bumaba na raw. No? Bumaba na raw si Sara Duterte sa survey. Putya, nung tinignan ko yung survey, mas mataas pa si Sara Duterte sa lahat eh. Ano tawag mo kay Marcos? Ano tawag mo kay Martin? Parang sinasabi nila, mababa na si Sara Duterte kumpara sa survey niya noon. Kumpara kay Martin at kay Bongbong. Mataas pa rin si Sara. Kung mas mataas pa rin si Sara, bakit nyo sinasabing mababa? Kasi niloloko nyo hanggang ngayon yung taong bayan. Hindi na ubra yan. May mga katulad na ni Badong. May mga people's vlogger na katulad ni Badong na iko-correct kayo. No? Hindi na muli. Kaya mahal ng taong bayan eh.
Kaya mahal ng taong bayan si Tatay Digong at saka si Sara Duterte. Hindi dahil nagbabayad siya ng mga vlogger, hindi dahil nagbabayad ng press. Wala nga nagko-cover eh. Ilang maisog na wala kami nakikita. Naroon ako mismo. Wala ako nakikitang ABS-CBN, wala ako nakikitang GMA, wala ako nakikitang UNTV at kung ano-ano pa. O, ano ibig sabihin yan? ABC. Hindi na sila kinocover. Hindi ba balita yung ginagawa nila Duterte? Balita pa rin. Makikiamot na lang sila pero yung pupunta sila doon, hindi nila gagawin yun. Baka may magagalit. Baka may magagalit pag nagpunta sila sa Maisog Rally. Sumagot kayo, GMA, tsaka ABS, ABC. Bakit hindi kayo nagpapapunta sa mga Maisog Rally? Hindi ba balita yan? Balita. O, ganun po kabayas yung mga media natin. Tinatago nila sa inyo yung balita. Hindi na maitatago. Kayo ang sumisira sa sarili ninyo, kayong mga taga-media. Tinatago nyo yung balita sa mamamayan. Sino yung naglalantad ng balita? Kaming mga people's vlogger. Kami ang naglalantad ng mga balita sa mamamayan. O, di ba mga taga-TikTok? Oy, kahit ba mura lang ng mura, at least binabalita namin. Eh yung mga taga-media mo, hindi binabalita. Ano ibig sabihin? Oh, dapat kinu-question mo sila. Kaya po, lahat po ng kampanya ni Pangulong Duterte, nire-reverse po nila. Alam niyo, sa totoo lang, katulad nung nangyari kay Pinoy, hindi naman na pinag-uusapan si Pinoy. Nung si Duterte po ang Pangulo, never na pong pinag-usapan si Pinoy. Bakit? Hindi naman na kailangan siraan. Hindi po nanira kasi yung mga Duterte. Naglingkod lang sila. Ang dami kasing ginawa eh. Build, build, build. Pinakamalalaking proyekto. Opo. Mas malalaki pa sa proyekto ng tatay na Marcos. Wala pong sinabi. 6 years lang yan, partida. 6 years lang. Eh, yung tatay ni Marcos, 20 years. Hindi ko po sinasabing pangit yung nagawa. Actually, pangalawa yun sa pinakamarami nagawa. Aminin na natin. Yung ibang presidente, wala nagawa yan. Di ba? Wala nagawa yung ibang presidente. Si Duterte, pinakamarami nagawa. Paano mo sisiraan si Duterte? Eh, kitang-kita ng mga tao na may mga ginawa. 2 years. Ano po mga ginawa ni Pangulong Marcos? Buti nga, may tinutuloy pa kayo. 2 years pa lang. Inip na kami. Marami naman pala. Dami nila sa media, sa social media. Putya, naghuhukay pa lang. Alam niyo mga gawa ni Marcos? Inauguration, hindi inauguration, ano tawag doon? Groundbreaking. Putan, daming groundbreaking eh. Di ba? O wag niyo kantsawan yung mura ng murang maisog lang. Bakit hindi binabalita ng mga, bakit wala ron? Yun ang question ninyo. Anong uri ng media yan? Pero sa groundbreaking, ano po ba yung meron sa groundbreaking? Hukay pa lang yun. Wala pang ano yun. Ni poste, wala pa po ron. Ang dami na po na itanin ni Martin tsaka ni Pangulong Marcos. Panay groundbreaking. Butas-butas na nga Pilipinas sa kaga-groundbreaking nila eh. Di ba? 2 taon na groundbreaking. Yan ang gusto nyo? Kaya hinahanap ng mga tao yung Duterte. Sisiraan po. Oh, daming pinapatay niyan, daming pinapatay. Laging daming pinapatay, daming pinapatay. Tanungin mo yung taong bayan. Gusto nyo bang ibalik yung war on drugs ni Duterte? Opo, mabuti po sa amin yan. Bakit nagkakaisa yung taong bayan pag tinanong mo? Kahit yung mga makamarcos na narito sa TikTok. Ha? Tanungin mo yan sa loob-loob nila. Nung panahon ba ni Duterte, mas safe kayo o hindi? Mas safe tayo nung panahon ni Duterte. Bakit? Pati adik takot eh. Yun yung hindi nyo nalalagay sa isip nyo.
Pati adik takot na humara-hara. Nakuha na natin na nanumbalik yung mga tiwala ng tao. Gabi, pwede ka na maglakad sa daan. Kahit hindi kayo maka-Duterte, pero aminin ninyo. Nadadala lang kayo ng mga tokis lang kayo. Dinala kayo ng tokis ng mga anti-Duterte. Masamang tao yan si Duterte, palamura yan si Duterte, bastos. Bastos yan si Duterte. Alam po ninyo, sa totoo lang. Araw-araw, kung maibabalik lang, kung may pagkakataon lang na maibalik ang isang bastos, palamura, mamamatay tao, pero hindi magnanakaw, tapat na maglilingkod. Araw-araw, pipiliin ko yung palamura. Kaysa palatawa. Kaysa palabiyahe. Kaysa pala concert. Araw-araw. Araw-araw. Ang pipiliin kong pinuno, yung palamura, yung sinasabi ninyong bastos, yung sinasabi ninyo na hindi nag-jet ski, yung sinabi nyo na hindi natapos ang problema, dahil yung sinasabi niyong bastos, palamura, nag-build, nag-war on drugs, hinangaan ng mga leader sa iba't ibang bansa, sikat na sikat, hinangaan, nilabanan ng mga oligarko, pinagmumura yan. Di ka nagbabayad ng buwis, PI ka, bayad agad. Alam niyo mga magtutubig? Grabe yun. No? Biruin ninyo, yung mga magtutubig. Yung Manila Waters. Pucha, ganito pala yan. Ngayon lang natin natuklasan nung panahon ni Duterte. Kayo, bilib na bilib kayo sa ibang tao, pero ito ginawa ni Duterte. Pag gusto pala nila magtaas ng presyo ng tubig, walang makakapigil sa kanila, nasa kontrata. Kunwari, pinigilan sila. Hindi ka pwede magtaas ng presyo ng tubig. Gobyerno pala magbabayad. Pinigilan. May panahon na si Pino yata o si Gloria, hindi sila pinagtaas ng presyo. Sinisingil tayo ngayon. Siyempre, hindi tayo magbabayad. Dinimanda tayo sa Singapore ng mga magtutubig. Lumabas yung demanda, pinagbabayad ng bilyon ang gobyerno ng Pilipinas diyan sa mga magtutubig. Ano sabi ni Duterte? Mga PI kayo. Pinagmumura yung mga magtutubig. Ay, sorry po. Nag-sorry yung mga magtutubig. Manila Waters at Maynilad. Nag-sorry na, hindi pa nagbayad. Pogo-pogo, para kayong tangengot. Kailan ba may problema ng pogo ngayon? Pogo kayo ng pogo. Ibig nyo sabihin, si Duterte may protection yan? Ang lakas naman ni Duterte. Sa Pampanga, naroon may galamay si Duterte doon. Bawal nyo kaming kasi Duterte kami. Duterte sila. Yung KOJC nga, siya na administrator eh. Napasok pa ng polis eh. Isip-isip kayo, huwag kayo magpapaniwala. Ang gobyernong ito ni Pangulong Marcos, nabaliktad lahat ng gains ni Pangulong Duterte. No? Bakit sangkot sa pogo? Bakit sangkot sa pogo? Sino may sabi? Si Risa Ontiveros, naniwala ka naman. Ano ang batayan ni Risa Ontiveros? Pinakita, tama nga naman, maniniwala to. Kasi ganun talaga pag mahina utak mo. Sangkot sa pogo si Duterte. May ebidensya ako. Ano ebidensya mo? Ito, may picture sila ni Alice Go. May picture? Teka muna, may picture din si Alice Go at si Marcos. Ay, ibang usapan yan. Yung picture nila nakatakip eh. Oh. Ganun. Oo nga naman. Ay, oo nga. Hindi pwede isangkot si BBM kasi yung picture niya kay Alice Go, nakatakip, naka-face mask. Si Duterte hindi naka-face mask. Ay, oo nga naman. Okay, alam niyo ang ginagawa sa inyo? Kayo, yung mga
vlogger nyo at mga media, ginagawa kayong engot. Oo, totoo. Ginagawa kayong engot. Biruin nyo ang tanging ay si Duterte protector niyan. Bakit po nasabi Miss Risa Ontiveros? May picture, oh. Ito, picture, oh. Oh, nakita mo ba yan? Si Alice Go yan. Ay, oo nga. Ganito naman reaction nyo, yung mga, ay, oo nga. May picture nga. Naku, protector yan. Protector. Ay, naku, protector pala. May picture eh. Nakita namin, protector talaga yan. Ngayon lang ako nakakita, protector ka dahil may picture. Nilabas din. Senator, meron din si meron din si BBM. Hindi pa pwede protector si BBM. May face mask si BBM eh. May face mask pala. Si Duterte walang face mask. Putya. Ayun pala yun. O nga naman. Hindi ko naisip yun eh. Kasi makakaisip lang yung mga katulad ng mga katulad nyo. Yung mga uto-uto. Real talk no, real talk. Uto-uto kayo. May picture eh oh. Eto, buhay na buhay si Alice Go dito. Si Marcos din meron na. Sila rin ni Alice Go. Dalawa lang nga sila eh. Kay Duterte nga, marami pa. Baka sabihin, nakiisa lang dun. Hindi. Kasi may face mask yung kay Marcos eh. Sabi ng mga uto-uto, tama si Hindi pa pwede isangkot. Yung ginagamit na katwiran kay BBM, ay kay Duterte, hindi pwede kay BBM. Uto-uto. Ang dali niyong utuin eh. Ang dali niyong utuin. Ngayon, hindi na po bumabiyahe. Congratulations. Hindi na bumabiyahe si Pangulong Marcos. Party-party na lang. Concert na lang. Okay, na-reverse niya po lahat eh. Sa totoo lang, na-reverse niya yung mga gains ng Duterte government. Katulad niyan, yung West Philippine Sea. Eto, magtapat tayo. Yung mga ututo, pwede kayong sumagot, mga ututo. Huwag kayong masasaktan, bawal masaktan dito. Mahirap yung uto-uto kayo tapos nasasaktan kayo pag sinasabihan kayo ng katotohanan. Hindi kasi kayo sanay na nakakarinig ng mga ganito. Ngayon, masanay na kayo. Di ba? Magbago kayo. Tignan nyo eto Panahon ni Duterte, wala tayong problema dyan sa West Philippine Sea. 6 na taon. Ano sabi ng mga mangingisda? Ako, hindi po ako nagsasabi nito, yung mangingisda. Ano sabi? Panahon ni Pinoy, hindi kami makapangisda. Panahon ni Duterte, nakapangisda kami. Ngayon, panahon na naman ni Marcos, hindi na naman kami makapangisda. Mangingisda po yun. Ang tanong sa kanya, nabigyan ka na ba ng ayuda? Yung ayuda po, band-aid solution lang yan. Sabi ng mangingisda to hindi to si Badong mangingisda to Sabi ng isda. Yung ayuda, 1-2 araw lang yan, ubos na. Ang kailangan po namin makapangisda. Yan, tama yan. Kita nyo may sumasagot. Ito mga naututo eh. No to PRRD na may gentleman's agreement. Galit na galit pa siya no? No to PRRD na may gentleman's agreement. Diba? Galit na galit. Ang ibig sabihin pala, no? Pag walang gulo, ayaw natin nun. Ngayon, walang gentleman's agreement. Ang gulo. Mula sa binubomba tayo ng water cannon, ngayon pinapalakol na tayo. Hindi, masama pa rin yan. Ayaw namin makipag-usap sa China. Bakit ayaw mo makipag-usap? Ikaw nagsasabi, bakit ayaw mo makipag-usap? Bawal bang kausapin ng China? Alam mo ba na yung US nakikipag-usap sa China? Bakit ayaw natin makipag-usap? Kasi sabi ng aming vlogger yan eh. Sinabi nila yan, kami. Hindi na ko na mapalaman. Basta, ayaw namin sa Duterte. Okay nang sagot yan. No? Ayaw nyo makipag-usap.
Utot nyo. Ano sabi ni Amy? Merong 25 ba o 15? Ilan ba yung target dito sa atin? Ang gera ng China, hindi po sila lulusob yung mga incheck dito. Pupunta gagapangin, tapos titirahin natin. Bang, bang, bang. Bang, bang kayo. Ayan na yung China. Yultong, yultong. Puta, yultong kayo na yultong sa TikTok. Di nyo naman alam kung ano ibig sabihin. No, no to PRRD kami. Basta kami, lalaban kami. Utot nyo, anong lalaban? Sabi na nga ng kapatid ng presidente. Missile, hindi tayo pag-aaksaya ng China. Titirahin lang tayo ng supersonic, ultramagnetic. Oh. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Wala tayong dinidinay. Si Duterte nakipagkaibigan sa China, wala tayong problema. May problema ba yung mga mangingisda? Ay, nakakapangisda po kami. May problema ba yung mga ano natin, yung mga sinusuplayan? Ba, hindi po. Nasusuplayan kami. 4-6 years. Saan may problema? Ngayon. Ngayon may problema? Bakit nyo sinisisi yung panahon na wala tayong problema? Kasi nga, nga lang kami. Hindi namin naiintindihan yan. Basta sinabi yan ng mga vlogger namin. Tsaka media. Naniniwala kami dun. Kasi utu-utu kami. Ganito kami lahat. Utu-utukas kami, kaya kami naniniwala. May problema sa iyo. Kanino po may problema? Ngayon. Sisisihin nyo yung panahon na wala tayong problema. Doon ako sa may paninindigan. Atin ito. Atin ito. Puta, atin ito. Di ba? Nakakatawa, no? Bakit? Kaya natin paliwanag yan. Matalino kasi rito eh. Oo, nasya kayo, di ba? Ay, may matalino palang vlogger yung DDS. Hindi po ako pro-China. Kinukundin ako po ang mga pambubomba ng China. Nagulat kayo. Ay, may DDS pala na kinukundin na. Hindi ko naiintindihan talaga lahat na nangyayari. Sabi ng vlogger namin, lahat ng mga Duterte, pro-China. Bakit meron si Badong? Ayaw niya nang binubomba tayo. Kasi pwede ka pong maging pro-Pilipinas. Hindi po pro-China or pro-US ang pinag-uusapan dito. Dutae, never again. Yan lang ang kaya. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit. Basta, sabi nung vlogger ko, Dutae. Maniniwala na ako, Dutae sila. Yun lang po ang alam nila. Sabihan ng Dutae. Pero yung ganito, makipag-diskusyon, di nila kaya yan. Di nila kaya yan. Ito pa isa. Bugbog kayo ngayon. Chillax, tito. Tito mo ako. Otot mo. Pasok ka na sa loob. Paluin kita sa puwet. Tito ka pa nalala. Marian Julian, thank you very much sa 6. Kung ano man yan. Ano bang pangalan yan? Ito po ang DepEd Secretary ngayon ay si Sani Angara. Si Sani Angara, ay umaangal sila kay Inday Sara. Hindi dahil bobo si Inday o hindi magaling. Umaangal sila kasi hindi naman educator yan. Teacher ba yan si Inday Sara? Hindi naman. Abogado yan. Kamusta ang Hong Kong? Hong Kong pa rin. Ano ba masasabi natin? Hindi ako kasama. May problema. Akala nila lahat. Problema sa mga to. Akala nila lahat nasa Hong Kong. Akala nila lahat. Isip-isip. Hindi po lahat ng mga Duterte supporter ay nasa Hong Kong. Okay. Balik. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito?
Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.